Yung nagsimula sa puhunang 1,000 at muntikan ng magsarado, ngayon Pritong manok lang ang tinda mga kanegosyo. Focus in one mga kanegosyo. At pinalupit to. Wala nang ibang tinda. Wala nang kasamang milk tea. Wala nang kasamang shawarma. Wala nang kasamang hamburger or french fries. Or pinagsama-sama lahat ng paninda sa isang negosyo. Focus lang sa manok mga kanegosyo. Fried chicken lang. Sino ba sa atin hindi marunong magprito mga kanegosyo? Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi putyo-putyo or networking tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit mas kumikita pa yung fried chicken lang yung tinda mga kanegosyo? Kwento ko lang mga kanegosyo. After ko malugian ng sari-sari store nung pandemic, kasi 95% nung negosyo na malapit sa school nung pandemic, puro nagsara. Dahil nga 2 years din halos na online class yung mga school. By the way, naitayo ko pala yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Sa TIP Cubao yan, mga kanegosyo. At yung una kong negosyo na sari-sari store, naitawid ko pa siya hanggang 2021 pero hindi na talaga kaya. So nagdesisyon ako na i-close na. Ang pangalawa kong negosyo na nalugi, hindi pa ako familiar dito mga kanegosyo sa Focus in One, hindi pa ako familiar sa market ng mayaman, scale up. Ang pangalawa kong nalugi negosyo yung barbecuehan. Sa barbecuehan pala, wala ka pa rin Focus in One. Ang dami ko rin tinda noon. May tinda akong pork barbecue, may tinda akong tenga, bulaklak, may tinda akong balunan, may tinda akong isaw, may baga, may hotdog pa nga ako noon eh. Pag sinabing focus in one mga kanegosyo, pag sinabing pork barbecue lang, kahit may maghanap na tenga na customer, ituro mo na lang sila sa iba. Dito pork barbecue lang. Kapag isaw lang ang tinda mo, wala ka ng tindang pork barbecue. Iyan po ang advantage ng focus in one. Kaya tulad ng ginagawa nila ate, nila madam, focus lang sa fried chicken mga kanegosyo. Wala na silang ibang piniprito, wala na silang dinagdag na sisig, wala na silang dinagdag na lechong kawali. Focus lang sila sa fried chicken mga kanegosyo. Manok lang ang tinda, focus in one. Mas kumikita pa yan kaysa sa maraming panindang negosyo tulad ng karinderya. Ano advantage mga kanegosyo kapag nakapokus ka lang sa isa? Una mga kanegosyo, lahat ng post mo sa social media, lahat ng marketing material mo tungkol lang sa fried chicken. Pangalawa, lahat ng inventory mo patungkol lang sa fried chicken, hindi ka kumbaga hindi ka mananakawan, hindi ka malulugian dahil lang inventory mo lang puro manok eh. Kasi fried chicken lang naman yung tinitinda mo, wala ka naman tinitindang lechong kawali. At mas namomonitor mo ng maayos yung labas at pasok ng pera mo. Mas namomonitor mo ng maayos yung cash flow mo dito mga kanegosyo. At panghuli, hindi ka hirap ma-identify ng customer mo kung ano ba yung tinitinda mo. So every time na basta malupit yung or masarap yung tinitinda mong fried chicken mga kanegosyo ang customer pag na-identify ka kung ano ba yung produktong tinitinda mo at nakapokus ka lang sa isa, kapag nakaisip sila ng fried chicken sa isang linggo, automatic ikaw yung pagbibila nila. So sa isang buwan, 4 na beses mo sila magiging customer. At napaka-importante ang repeat customer sa pagsisimula ng pagninegosyo. Ang mahirap sa mga negosyante ngayon, kapag nakaranas ng pagkalugi, nag-iisip na kung ano idadagdag na produkto. Mali po yan mga kanegosyo. Kung nalulugi ka ngayon, magbawas ka ng produkto. Kapag nagdagdag ka lalo ng produkto, lalo ka malulugi mga kanegosyo. Focus in one. Kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one.
Hanapin yung community ng mayaman, scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content tulad ng ginagawa nila Madam. Kasama na sa trabaho natin bilang negosyante ang paggagawa ng original content. Mapapansin nyo, karamihan ng mga negosyong kumikita ngayon puro gumagawa ng original content. Kung ikaw hindi ka pa gumagawa, baka mawala ka sa eksena mga kanegosyo. Kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman, comment ka lang, sabihin mo fried chicken. Gusto ko lang malaman kung sino yung tumatapos ng video ko. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.